Ayan, magandang umaga po muli mga katropa. Muli po ang inyong katropa Chris Aki ng General Trias Cavite. Bumabati ng isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Martes na po. Bagaman lumipas na po ang araw ng Kapaskuhan, ang araw ng pagbibigayan. Antayin naman po natin ang pagbalik ng panibagong taon, panibagong yugto sa ating buhay, panibagong pag-asa. Kaya po, gaya ng paulit-ulit ko sasabi sa inyo, huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. Dahil habang susikat po ang araw, panibagong pag-asa po at biyaya na galing sa Panginoon Diyos na dapat nating pasalamatan. Kaya sa mga katulad ko po, na may mga karamdaman katulad ng stroke, hindi lang stroke, yung may mga mabigat na karamdaman, po tayong mawawalan ng pag-asa. Lagi pong andyan ang pag-asa. Higit sa lahat ang Panginoong Diyos ng ating tagapagligtas, ang ating Ama, ang Diyos Ama na lalalang sa atin. Huwag mo natin kalilimut magpasalamat sa Kanya. Kasi sa araw-araw po na sumisikat ang araw, ayan, pag-asa po yan. Salamat tayo na nagasing pa tayo. Ito, buhay pa tayo. At hindi lang yan, may panibagong pang naghantay para sa atin. May biyaya pa siyang ibibigay sa atin. Kasi nga, sumusunod tayo sa kanyang kalooban. At sana pagpatawad na, dalangin natin na ipagpatawad yun na sa atin yung mga nagawa nating kasalanan. Patuloy niya na tayong pagdalingin. At na makabalik na tayo sa ating normal na buhay. At nang makapagsigit tayo ng tama sa ating pamilya, na makabalik tayo sa kanila, makabawi tayo. Pati kung alam nyo ang ibig kong sabihin mga katropa, gaya ng sasabi ko, tayo po ay hindi perfecto. Ako man ay ganun din po. Nakagawa din ako ng mga kasalanan, mga mali, sinadya o man o hindi. Alam ko yun sa sarili ko, kaya po isusuko ko yun sa Panginoon lahat. Inaamin ko lahat ang kasalanan ko sa Kanya. Hiningi ko ng kapatawaran. Bagaman hindi pa ito yung panahon ng paghahatol. Ngayon pa lang ay hinihingi ko nasa Kanya ng kapatawaran ng mga nagawa ko. Para just in case dumating yung time na sa araw ng paghahatol, nahingi ko na sa Kanya ng kapatawaran. Kaya kayo po, huwag po tayo magmatigas ng loob. Huwag natin sabihin na wala tayong nagawang kasalanan. Lahat po tayo nagkakamali. Tao lang tayo eh. Yun nga ang dahilan kaya tayo nagkakasala dahil tao lang tayo, may kahinaan. Kaya huwag tayo mahiyang aminin sa Kanya yung mga kamalian natin. Magsisi po tayo at magbalik loob at umuiwas na sa mga maling gawa. Nakadilat po ang mga mata ng Panginoong Diyos sa atin, nakatunghay po siya sa atin. Saan man tayo dako ng mundo naroon, tinitingnan lang niya bawat galaw natin. Pati ang busot, isipan natin, nababasa niya kung ano ang laman. Kaya pilitin natin na maging malinis ang ating kalooban. Sunod tayo sa Kanyang mga aral sa doktrina ng Panginoong Hesukristo, sa aral niya. Kasi siya lang po ang ating kaligtasan eh. Siya ang daan patungo sa Ama. At sa buhay na walang hanggan, ang pagsisisi at pagbabalik loob, yan po ang pinaka-importante sa lahat na ating magagawa. Bagaman nandito tayo sa tantong kalagayan, kagaya ko, ito po yung unang taon na nag-celebrate ako ng Kapaskuhan na ganito. Pero hindi po ako nagdadamdaman lang kasi God ko lang yan eh. Naparusahan tayo kasi may mali tayo eh. Di ba tayo nagagalit sa mga anak natin? Ito, ulitin ko lang po ulit yung sabi ko na nung nakaraang video ko. Sinasaway natin yung anak natin, minsan may kakulitan. Pawarningan, 1, 2, 3. Pag hindi, pag sumuhay pa rin, pag umulit pa rin, pinapalo natin, di ba? Ganito yun, may nagawa tayong mga mali. Hindi mo natin nabilang, hindi natin natatandaan, pero meron tayong nagawang mali. Meron tayong anghel na nagpag-ulat sa Panginoon. Kaya nga dalawang anghel natin, isang puti at isang itim. Si Miguel Arcangel at saka si Lucifer. Si Lucifer po, ang trabaho niya sa atin, tuksuhin tayo sa araw-araw. At ang si Miguel Arcangel naman, siya yung nag-uulat sa araw-araw sa Panginoon ng mga nagawa nating mali. Ayun, nililista lang yun araw-araw. Ito si ganito, ay nakagawa na naman lang ganito. O, nalilista ulit yung kasalanan. Talagang ayaw dito magbago ha.
Warning, warning. May mga paalala na eh. Sa akin may mga ganun eh. Naramdaman ko na yun. Minsan may mga paalala na. Pero hindi ko pa rin binago yung sistema ko. Kagaya nun, bago ako na-stroke, naramdaman ko na yung paalala eh. Namamanhid yung mga katawan ko, mga kalahating pisngi ko. Pero hindi pa rin ako nagpa-doktor. Kaya yun, trabaho pa rin. Nakakain pa rin ng alak. Nakakain ng bawal. Kaya yun, nasagad na, napundi na. Sabi nga kasi, ingatan mo yung katawan natin, ingatan mo yung katawan mo kasi hindi yan sa'yo, pahiram lang yan. Kasi pag binawi niya na yan, wala na tayong magagawa. Kanya yan eh. Pahiram lang ito sa atin eh. Kaya dapat nating ingatan naman sa ngayon ay ang ating kaluluwa na huwag nating may pahamak. Kasi iis lang ang kaluluwa natin. Pag naipahamak na natin, hindi na natin mababawi. Kaya habang maaga pa, hanggat kahit pa natin magsisisi sa ating mga nagawang mali, magsisisi na tayo. Magbalik tayo, loob tayo sa Ama kasi siya ang makakapagpabago sa atin, makakapagpatawad. Sila ang magkakapagdesisyon sa atin ay sa kaluluwa natin. Hindi mo masamang magsisi at umiyak. Iiyak natin yung mga kasalanan natin sa Diyos na nagawa. Hingin natin ng tawad, aus puso. Pagbalik loob tayo sa Kanya. Ayun. Manalangin tayo sa araw-araw. Sa inyo po, kung nagtatanong kayo sa akin, ba't ganito ako magsalita? Hindi po ako ito lang po ay sarili kong pananaw. Dahil po ako dahil mahal ko po ang kaluluwa ko. Sarili ko po itong pananaw sa buhay ko. Gusto ko pong magbago pa. Gusto ko pong mabuhay ng mahaba pa. Hinihiling ko yan sa Kanya. Humiling po kayo. Mabait po ang Diyos. Sabi niya, kahit ang buhay, sabi nga ni Brother Eli, kahit hanggang 50 lang yung nakatakda, pwede yan nagdagan ng Panginoon Diyos kung humiling ka sa Kanya. Kasi wala kang hihilingin na hindi niya ibibigay. Kaya niya lahat ibigay eh. Kaya niya ibigay sa lahat. Ako hinihiling ko pa na mabuhay na mahabang panahon kasi gusto ko pang makasama ang pamilya ko, ang mga apo ko, gusto ko pang masubaybayan ang paglaki nila. At gusto ko maturuan sila ng mabuting asal. Maging isang mabuting tao rin sila. May takot sa Diyos. Ayun. Kaya ako, andito matatag ako. Kaya nilalakas ako, loob ko, nilalabanan ko. Sakit lang to eh. Hindi naman, bagaman, sabihin na natin na pinarusahan tayo ng Panginoon Diyos. Galit lang, parusa lang yan dahil nagdadam siya. Wala na tayong ginawa kundi puro trabaho. Bisyo, yung mga kaaluanan sa buhay. Nakakalimutan na natin siya sa araw-araw, kahit isang linggo. Tinalaga niya yung isang araw para sa pahinga, araw ng pahinga eh. Para naman ipagsilbi sa Kanya. Pero di natin nagawa yun, aminado tayo dun. Aminado ako dun eh. Kaya parang pinapalalahanan niya tayo, uy, andito ako. Bakit nakalimutan niya ako kung siya nga, nung nilalang niya ang mundo, itong daigdig, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Dapat gawayahin natin siya. Siya nga, bagaman napakadakil at makapangyarihan, nagpahinga eh. Tayo pa ba na nilalang lang, tao lang tayo? May laman, may buhay. Yung isang araw, ibigay naman natin sa Kanya. Yun lang naman eh. Kasi puro biyaya lang tayo, hingin lang tayo ng hingin ng biyaya. Pero yung panalangin at pagpasalamat, di natin nagagawa. Kahit bago ko kumain, aminin naman natin ito sa hindi. Kayo riyan, karamihan sa inyo, kakain na kayo agad, di mo lang kayo nagpapasalamat sa Diyos. Kailan kayo magpapasalamat pag nakakain na kayo, pag tapos na, mali po yun. Ako, hindi po ako perfecto, hindi po ako magaling, pero sa sarili ko pong pag-aalalisa, di ba pag dumagkap ka ng biyaya kahit kayo magpapasalamat ka? Alin pa kaya yung pagkain na ilalagay mo sa loob ng katawan mo? Galing yan sa Panginoon Diyos, lahat ng pagkain dito sa ibabaw ng mundo. Bagaman sabihin natin gawa na yung mga tinapay ng tao, dumano yan sa proseso. Pero yung mga raw materials niyan, galing yan sa mga nilikha ng Panginoon Diyos. Kaya pagpasalamat natin dahil kung wala yung mga nilikha niya,
wala tayong pagkain sa kakainin sa araw-araw. Kaya magpasalamat